Ako nga pala ay si Tolentino de Leon. Ang edad ko ngayon sa kasalukuyan ay 61. Naninirahan ako dito sa Barangay Malitbog. At sa ngayon ay ako ay isang magkakalabaw. Nung unang dating ko dito sa lalawigan ng Mindoro, 2003, wala ako ditong bahay. Ako'y nakikitira laang. At ako'y nakikipanarabaho laang kung kani-kanino. Pero dumating ang panahon na dumating ang Philippine Carabao Center sa lalawigan ng Mindoro dito sa bayan ng Bungabong. Isa ako sa nagseminar sa kanila para mabigyan ng kalabaw na buffalo na Italian breed. Nagumpisa ako noon sa 4 na kalabaw na original na buffalo na Italian breed. Kasi nung una, ang ginawa namin hindi pa ganitong puro yero at puro kahoy. At saka noong unang pinagawa kasi namin, kung inabutan lang ninyo doon sa kabila, yun ay pawid at saka mga kawakawayan lang yung aming mga ginawa noon. Na siya namin pinagumpisahan ng 2014. Doon kami nagpasimula hanggang sa dumating yung punto na gumatas kami ng kaunti at meron namang kaming napagdalhan noon na yung mga nagsisik ng mga gatas dyan sa mga bayan. Nakapagbenta rin kami ng maayos, kaya kami nagkaroon ng kaunting magagawang puhunan doon sa aming mga pagpapatayo ng housing. So pagkalipas ng 2-3 taon, unti-unti naming ginagawa yung dapat namin gawin dito. Kaya ito ay lumago at dumami ng ganito. Ay sa mga naranasan ko naman na tungkol sa mga Italian, kasi ang Italian buffalo ay mahirap-hirap ng kaunting i-handle kumbaga sa mga ibang buffalo. Dahil sila kasi ay ang nagiging problema nila ay yung tinatawag nilang prolapse, yung lumalabas ang buwa pag nanganganak. Kaya nga ako noon, nagkaroon ako ng anak na namatay dahil na prolapse siya. Kaya parang pinahinaan din ako ng loob sa panahon na yon. Pero naisip ko naman na baka naman ito ay mayroong pang paraan para hindi magkaganito. Kaya pinag-aralan ko mabuti kung ano ang kailangan sa mga kalabaw na Italian breed. So ang Italian breed pala, pag malapit na siyang manganak, hindi siya dapat patabay ng sobrang taba. Kinakailangan na maging tama lang ang kanyang pangangatawan at i-exercise siya paminsan-minsan para maiwasan ang prolapse. Kasi ang pinaka-importante sa lahat sa kalabaw ay meron kang tanim na napir. Pangalawa, kinakailangan na kumakain siya ng mga dahon-dahon. Kagaya ng dahon ng malunggay, dahon ng rinsone, yung mga alternatibong pinakakain ko ay yung mga dahon na yan. At ang pinakamahalaga ay itong napir. Pero sa panahon ngayon, kasi ako marami kong ginagawang pagkain sa kalabaw. Naglalaga din ako ng mga binglid. Nilalagyan ko ito ng ipa o yung darak na tinatawag. Nilalagyan ko ng konting molasses. At kung mahina ang katawan ng ating mga kalabaw, pwede nating lagyan ng Proto-Lite na vitamin para ang gatas niya ay mas lalong maging maganda. At yun yan, kailangan kasi natin maging Class A ang gatas ng ating mga kalabaw. Dahil ang Class A ay siya nating ginagawang fresh milk. Kasi pag Class B, hindi na pwedeng gawing fresh milk. Yun ang isang natutunan ko sa pagpapakain ng kalabaw, ay kinakailangan kompleto ang pakain niya. Meron siyang mga dahon, meron siyang damo, meron siyang konting molasses, meron siyang
Ako nga yun, ang ginagawa ko, naglulugaw. Ang dayami naman yan, ay pinakakain ko yan sa mga hindi ginagatasan. Yung mga palakihin laang. At para nang nun, hindi masyadong magastos. Kumbaga, hindi kagaya nung mga ginagatasan na talagang obligado mong pakainin ng maayos para mag-produce siya ng maraming gatas. Kasi hindi siya gagatas ng madami kapag ang pagkain niya hindi maayos. Yun ang isa sa karanasan ko bilang isang magagatas ay yun ang isang pinag-aralan ko rin na kung ano ang kailangan ng isang kalabaw na bupalo na gatasan. Kasi ang importante sa gatasang kalabaw sa umaga ay kailangan lilinisin mo ng maayos ang kalabaw. Paliliguan mo siya, iisisan mo siya. At bago mo dalhin doon sa milking parlor, ay siya ay dapat malinis na siya. At pupunasan mo ng mga basahan para hindi siya tumutulo o mawala yung kanyang basa ng kanyang katawan bago mo siyang gatasan. At hindi naman mahirap kung may milking machine dahil madaling magatas kapag may milking machine. Ang mano-manong paggatas naman, kapag sanay ka na, okay din. Hindi naman masyado siyang mahirap kasi tama-tama lang. Kung ikukumpara mo sa pakikipag-arawan mo, sa pakikipag-upahan mo, ay mas malaking ginhawa ang nagagatas ng kalabaw. Mga alas 8 pa lang, tapos ka nang gumatas, kumita ka na ng ganong karami na 18 liters, nagatas mo na lahat yun. Kasi sa totoo lang, mayroon akong ugaling masaya kapag ako ay nag-aalaga ng mga hayop. Dahil mahilig talaga ako sa mga hayop, sapul nang ako'y bata pa. At sanay din ako uminom ng gatas ng kalabaw. Magmula nung ako ay magkaisip, dahil ako ay nanirahan at doon ako'y pinanganak sa bayan ng Candaba na nasa boundary ng San Miguel, Bulacan, ay ang aming mga ninuno ay yan ang pinagpalaki sa amin, ang gatas ng kalabaw na siya naming inuulam at ibinabahog sa umaga at nang mayroong kasamang binanging tuyo nung kapanahonan na una. Kaya ako, hindi ako nagtigil na magsumikap dahil yun ang naging ano ko sa akin sarili, bakit ako titigil? Napakaganda naman ang nakikita ko sa mga dumarating na panahon na yan na pwedeng umunlad ang aking farming na kagaya ng inabot ko ngayon. Hindi ako titigil hanggang ako ay may lakas at nabubuhay. Kasi pwedeng baka ipamana ko pa sa aking mga anak. Dahil saan sila pupunta na nandito ka lang sa iyong sarili, kumikita ka ng 1,000 sa araw, alis na lahat yung mga expenses na dapat alisin. At saka ang isa pa nun, kung magdadami pa yung kalabaw, kagaya yung paparami ng paparami, may posibilidad ng paparami pa rin ng paparami ang gatas ko. Dahil paparami ang aking mga kalabaw. At ang mga kalabaw na paparami na yun, may isang blessing yan na pwedeng pag binenta ko yan, pera yan. So yun ang isang kagandahan niya. Kaya hindi ako tsak na hihinto hanggang kaya ko ang pag-handle ng mga kalabaw. Kahit na sabihin pa natin ako'y matanda na, hanggang kaya ko, tuloy-tuloy yan, hindi ako titigil. Sa ngayon, malaking bagay at saka malaki ang naitutulong sa akin ng aking mga kalabaw na ibinigay ng Philippine Carabao Center. Unang-una, nung nag-aaral lang ang aking mga bata, kasalukuyang nasa kolehiyo sila, mga unang taon, 2 taon na nabigyan kami ng Philippine Carabao Center ng mga kalabaw. Malaki ang naitulong sa pagpapapasok ko sa aking mga anak. At ang pangalawa nun, siyempre sa aming pamumuhay, dahil dito, dumating ako dito sa Mindoro, wala naman akong bukid. Wala akong sinasakang tubigan. Nakikipanarabaho lang ako kung sino lang yung merong tatawag sa akin, ako'y nakikipagpaupa. Marami nang naitulong sa akin ang Philippine Carabao Center. Itong huling kumobra ako ng pera sa Philippine Carabao Center na 44,000
yung aking garahe na idinugtong doon sa aking bahay, ayun ay katas na ng gatas ng kalabaw yun. So yung aking isang sasakyan dyan, na dinadala-dala ko ngayon, yung Supremo, ay yung kalahati nun, ay gatas na rin ng kalabaw ang pinanggalingan. So marami, kung iisa-isahin ko, ay magtatagal tayo ng pag-uusap. Basta ang masasabi ko sa inyo, maganda, maayos at marami ang naitutulong ng gatas ng kalabaw. Siyempre, una sa lahat, ang Panginoon Diyos. Dahil ang Panginoon Diyos, siyang nagbibigay sa atin ng lakas, ng buhay, na para magawa natin yung dapat natin gawin. So, pangalawa, siyempre, ang Philippine Carabao Center. Dahil siya ang nagmulat sa amin, nung kami mag-seminar, siya ang nagturo sa amin kung paano mag-handle ng mga kalabaw. At siya rin naman, ang nagbigay sa amin ng mga kalabaw. Dahil wala naman kaming maibibili, lalo na ako ng mga panahon na yun. Kahit na isang bulo, isang guya, baka hindi ako makabili. Pero dahil sa kagandahan loob ng ating gobyerno, sa pamamagitan ng Philippine Carabao Center, nabigyan kami ng walang bayad. So, yun ang isang kagandahan. No? Nagkaroon ako ng kalabaw na hindi ako bumili. So, yun ang isa na pinagpapasalamat ko sa Panginoon at pinagpapasalamat ko rin sa Philippine Carabao Center. Mga kapatid ko na may kakayahan pa na mag-alaga ng mga kalabaw, lalo na sa mga kabataan na wala namang totoong ibang hanap buhay, ay iniinganyo ko kayo na mag-alaga kayo ng mga gatas ng kalabaw. At dito, kayo ang boss. Philippines Music.